Habang palaki ng palaki yung ating negosyo guys, is palaki din ng palaki yung obligasyon natin sa araw-araw. Pero tayo ay nagpapasalamat kay Lord dahil binigyan niya tayo ng ganitong biyaya na sa kabila ng paghihirap natin, sa mga pangarap natin, mga pinanghuhugutan nating hirap sa buhay, is talaga namang pagpatas at sulit talaga ang ginagawa mo araw-araw ay talagang bibigyan ka ni Lord ng biyaya. Basta't lagi ka lang nagpapasalamat sa Kanya, magmaliit man o magmalaki ang mga bagay-bagay na ibinibigay niya sa iyo araw-araw. Tulad ng mga sinabi ko nung mga nakaraan, hindi po masamang magtrabaho pero talagang mas masarap magnegosyo. Lalo na kung makikita mo yung negosyo mo is ganito. Nakikita nyo na kakaumpisa ko pa lamang, kakaluto ko lang dito sa school. At bagong pwesto lang din po ako dito. Hindi naman po lahat kilala ako dito pero napakabili. Unang-una sa lahat, dapat talaga yung pagmumukha mo talaga iaayos mo pag haharap ka na sa ibang tao. Kasi number one yan, titingnan ng customer mo. Pag ikaw nakasimango talaga, hindi ka lalapitin ng customer. Pag masayahin ka din, talagang representable ka sa mga tao at sa mga customer mo is matutuwa din yan bumili sa iyo, babalik-balikan ka. At siyempre, sinasabi ko sa inyo, dapat laging malinis yung mga gamit natin, yung paninda natin, siyempre, yung mantika natin. Tapos, yung mga gamit, maya't maya ang punas natin dyan, paikot, para hindi naman nanggigitata o nagkakalat-kalat yung mga hari-hari na dyan. Siyempre kasi itong paninda natin is talagang matrabaho masyado. At doon pala guys, sa mga viewers ko dyan sa ibang bansa na mga nagnanais magnegosyo ng ganito dahil nahihirapan na sila at ayaw na nilang bumalik dyan sa ibang bansa magtrabaho, lalo na po doon sa mga OFW, sikapin mo makapag-ipon dahil sinasabi ko palagi sa inyo na hindi tayo palaging malakas, hindi tayo palaging malakas ang pangangatawan. Hanggat kaya natin, mag-ipon tayo na mag-ipon. Dahil kung ikaw is wala pang negosyo ngayon, darating yung time, sinasabi ko sa iyo, nagtatrabaho ka ngayon, pagdating ng time, at wala kang pondo sa iyong sarili, anong gagawin mo? Di ba magbi-business ka din? Napakaraming nakapagtapos din ng pag-aaral na talagang hindi nabiyayaan ng magandang trabaho. Kaya yun lagi yung iisipin nyo. Hindi po masamang mag-aral na mag-aral kasi talaga namang maganda naman ang patutunguhan yan, lalo kung ikaw ay sinuwerte-swerte at napaganda din yung kalagayan mo. Pero mas masarap pa rin talaga na negosyo dahil dito, unang-una sa lahat, is wala tayong amo. Kumita man tayo ng maliit, malaki, wala magagalit sa iyo, hindi ka malilate, ikaw magpapatakbo ng sarili mong negosyo, basta't pag-aayusin mo lang. Tulad ko guys, yan, nandito na ako ngayon sa pwesto, nagbo-voice over, nagluluto, nagre-repack, nagtitinda, lahat akin. Kaya naririnig nyo, napakaingay dahil nasa tabing highway po ako. Wala na akong ibang magagawa kundi sabayan ko na lang yung ingay ng kalye dito. At ako ay nagpapasalamat dito sa aking mga customer, sa aking mga viewers. Ayan, talaga namang excited din sila para sa akin na pumunta sila dito. At nakakatawa din yung mga estudyante dito guys na mga pumupunta at mga dumadaan. At napapabili talaga sila. Pag makakakita ka ba naman ng calamares na puro harina, nasa isang baso pa lamang, talaga ay punong-puno na. Ayan, nakikita nyo guys, ang ginagamit ko dito, 2 salangan. Ako lang pong mag-isa nagluluto niyan. Gaano kahirap yan. Yung mga hindi nyo pa po nakikita sa vlog ng mga proseso na napakahirap talaga naman. Nilalampasan natin lahat yun sa araw-araw dahil nga sa pangarap natin na guminawa yung buhay natin, makaraos tayo sa kahirapan. At doon sa may mga maliliit na negosyo dyan guys, saludo ko talaga sa inyo. Ayan, pagpatuloy nyo na pagpatuloy hanggang dumating yung time na ganito. Tulad natin na street food vendor tayo ngayon, nakapwesto na tayo. At ang sisikapin natin ngayon sa susunod is makakuha tayo ng mas malaking pwesto at talagang tabi ng highway. At kailangan marami na din tayong katulong. At siyempre guys, masaya-masaya ako dahil sa simpleng pagtitinda ko ng ganito is dinala ako sa ganitong kalagayan ko sa buhay. Ayan, hindi man ganun ka laki yung kinikita natin. At least is nakakaraos tayo at saka nakakatulong din tayo sa iba. Nais ko lang dito ma-inspire yung mga kailangan magnegosyo, yung mga gusto magnegosyo. Gusto ko ma-inspire kayo. Hindi kayo maiinggit or anumang iisipin nyo. At hindi ko pinapakita yung video na ito para ipagyabang lang sa inyo. Gusto ko ma-inspire kayo na ma-inspire sa akin. Gusto ko isang araw is gayahin nyo ako kahit simpleng negosyo lang na ganito is matutunan nyo. Doon naman sa mga nagtatanong dyan, ayan, andyan naman po yung timpla natin ng suka, yung timpla natin ng sauce, timpla ng bupis, nung alamang para sa siomay. Napakadaming idea dito sa FB natin. Halos araw-araw may nagtatanong pa rin sa akin. At doon naman sa mga magtutropa na gusto magtayo ng negosyo, guys, suportahan nyo yung mga tropa nyo na may mga pangarap sa buhay. Huwag yung porke nagtayo ng negosyo yung tropa nyo, uy, andyan si ano, uy, palibre naman ganito, may negosyo ka na, mayaman ka na, asensado ka na, kumikita ka na. Suportahan lang natin ang suportahan yung mga kaibigan natin na ganyan dahil darating yung araw is babalikan ka niyan pag sa umasenso na sa buhay. Kaya ngayon, wag mo munang utangan ng utangan yung kaibigan mo na nagsikap sa buhay para sa pamilya niya, para sa pangarap niya. Suportahan niyo muna ng suportahan. Sinasabi ko sa inyo, hindi ako titigil magturo sa inyo hanggat hindi tayong lahat ay nagtitinda na. Gusto ko darating yung time, nagbabangga-banggaan tayo dito sa highway, kung saan-saan dyan mga subdivision na tayo nakatira, lahat tayo tindero.
Kaya napakasaya ng ganung araw. Grabe. Tapos may leader tayo. So yun nga guys, alas 8 nga ako nagsimula mag voice over nitong video na to. At inabot na nga ako ng alas 10 dahil maya't maya na nga yung bumibili at sunod-sunod na dito sa atin. Alam nyo naman, luto ko, lamas ko, ripa ko, timpla ko ng harina. At so yun, first time ko lang magtinda dito sa school ng college. Hindi ko akalain na yung ini-estimate ko na oras na 8 to 10 is umabot lang siya ng 8 to 3 ng hapon. Dahil sobrang pong daming pumunta dito at natutuwa din sila sa paninda natin kasi ang lalaki daw nung calamares natin. Tsaka yung chicken skin natin talagang crispy. Ayan, shoutout kay Kuya. Lagi daw siyang nanonood ng TikTok natin. Shoutout sa iyo Kuya, maraming salamat sa pagbili at dito kay Kuya. Shoutout din. Ayan, sana madaanan kayo ng video na to. At doon guys, sa mga viewers ko diyan, ayan, baka naman pwedeng pa-like and share ng ating video. Ayan, at doon sa mga hindi pa po nakapag-follow sa atin, pa-follow na lang po. At doon pala guys, may mga anak dito sa Pilipinas na ng mga OFW na nagtatanong sa akin kung paano mag-start ng negosyo na ganito. Wala naman pong bayad yung turo. Kung gusto nyo po is papuntahin nyo po siya dito sa akin sa Binyan Laguna po ako. Para kung gusto nyo is matraining ko siya ganito. Halimbawa isang araw, 2 araw, tulong siya pero walang sweldo. Tuturuan ko lang siya, sasama lang siya sa akin para ma-experience siya. Yung mga desidido talaga magtinda. Parang sa franchising, halimbawa, tinuruan ko siya mga 1 hanggang 5 araw, ayun. Tapos marunong na, pwede mo na siyang puhunanan dahil meron na siyang idea kung ano yung mga gagawin niya. Ayan, kung malalapit naman kayo at marami naman akong supplies, pwede ko naman kayong isabay sa aking paninda, ayun, sa akin na kayo bibili ng mga lulutuin. Halimbawa, kung madami. At kung kayo naman ay nagsisimula pa lamang, is mabibigyan ko kayo mga 5 or 10 kilo na chicken skin, 5 kilong calamares, ganyan. Tapos yung proben is limited lang yung proben natin kasi ang hirap na ng-deliver ng proben ngayon. Kaya kung kayo ay magninegosyo ng proben, sasamahan nyo siya ng isaw para kahit walang proben, pwede kayo mag-diskarte. Pwede kayo magtinda ng isaw, calamares at chicken skin kasi yung proben talaga in demand. Grabe lakas niyan. Yung dating tinatapon-tapon lang is ngayon talaga yung number 1 na mabili. Ayan, salamat po sa mga pumupunta dito araw-araw sa amin. Ako po ay natutuwa, lalo na yung mga viewers kong malalayo guys. Grabe. Nagbibigay pa sila ng oras, ng effort para lang makapunta dito sa aking pwesto. At doon naman sa mga katulad kong vendor, ayan, ang iisa sa iiwasan nyo, halimbawa, nagtitinda kayo ng ganitong calamares is may magtitinda din sa una-unahan nyo, yung sisitahin nyo kasi yan, nagtinda yan para gusto din kumita ng pera. Kaya kung may makikita kayo ng mga baguhan na nagtitinda, imbis na sitahin or pagalitan nyo, is turuan nyo para matuto din silang magnegosyo ng tama. Kasi lahat naman mahirap yung buhay, lahat naman tayo nahihirapan, kaya kailangan kanya-kanyang diskarte. Ayan, at hanggang dito na lang muna ang aking video kasi ako ay maraming gagawin. Maraming salamat. Don't forget to like and share my page, Bert Fortes Vlog. Maraming salamat and bless you po.